Okay, hello. Ganyan na ako kay David. Kaya ni David. Alright. Good afternoon po sa good evening sa ating lahat sa Spirit na pala. Maraming salamat sa Diyos na minto na po yung Mina. So, hold on lang po tayo and keep safe po sa mga kapatid natin sa bahay na nanonood. So, ang po natin ngayon, topic po natin ngayon is Symphony of Faith and Science. So, ang pangunawa po ng public sa ugnayan at sa pamamagitan ng agham. So, agham po, diba, science o religion o faith. So, iba-iba po eh. Maraming naniniwala na sila ay madalas magkasalamat. So, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang magkatugma. So, Symphony of Faith and Science na kasabihan po ito na nagpapahiwatig na ang dalawang aspeto ng karanasan ng tao ay maaaring magtulungan. So, na lumilikha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mundo. So, yun po. Sa mga slide po natin, papakita po natin na kung paano nag-aalay ang science sa faith o sa Word of God. So, next slide po. So, yung sabi ko kanina, mag-aalay yung science sa faith o Word of God. Dahil, kagaya po nito sa table natin, sorry, sa table yung bili ng dito eh. Pero meron akong monitor dito. Yan po, makikita natin yung sa mga BCE po sa year. Yan po yung sa before si Jesus. So, yan ang tataka yung iba. Sabi, bakit million years old na daw ang mundo? Pero bakit nasa year 2000 plus pa lang daw tayo, di ba? So, kasi ganyan po yung kung paano natin i-interpret ng mga tao yung history nung sa by year. So, ayan, kita dito sa event, di ba? Moses writes parts of the Bible. So, gano'n niya katagal? 1400 BCE. So, 14,000 years before Jesus. Sobrang tagal na. Tapos, next is, Jesus is born. So, back to zero. So, the point where BCE becomes CE. Correction bro, 1,400 lang yata. Opo, 1,000. Oh, 1,000. Hindi, 1,000. sanabi mo kasi 14,000. Sorry. Yeah. Correction. 1,400 pala daw. Sorry. Correction. Tama. 1,400 BCE. So, yes, thank you. Thank you po. Tapos, ayan, New Testament is written. So, 45 to 100 na siya, no? Kasi, pagkapanganak ni Jesus, incremental na ulit o dumadagdag na ulit yung galing sa parang shifting point ng calendar, yung pagkapanganak ni Jesus, pinapakita dito sa table natin. So, yun, between 45 to 100 CE, so just after Jesus died and rose again, diba? Sulat na dahil yung New Testament. Tapos ito, word na science is na nagawa lang yung word na science na 1,300 CE na siya. So, sobrang layo po nung kumpara sa pagsulat ng sa New Testament. Tapos yan, tuloy-tuloy hanggang scientific revolution na, which is ongoing pa rin hanggang ngayon, di ba? Na yan ay mga experiment, mga discovery, tapos kung paano na nagko-contribute yung science sa mundo. Oh, sorry. Yung si baka mo kanya yung 80 after that. 80. Kasi yung usually nakikita ko 80. Ano ba yung ibig sabihin ng CE? Kung mahirap kasi yung CE. So yung sa 80, ang alam ko, yun din pagkamatay rin po ni Jesus. O after that too. Opo. So may similarity ba sila? Opo. Hindi ko, ang nakuhaan ko po kasi nito, yung kagaya niya sa BC at sa CE. Yung iba ginagamit nila 80. Opo. Okay. Sige bro. Yun, magandang point din po kay Brother Dano.
medyo confusing nga siya kasi iba-iba naman yung ano talaga, yung Baka sa gamit term. na pero same lang siya. Term lang. Opo. Iba term lang. Yun, so, Mag-alam ako sa daligo. Di ba pag sinasabi natin doon sa BC, that's before Christ, Oo. bago siya pinanganak. opo. Yung AD, that is in the year of the Lord. Oo. Mula nung panganak si Kristo hanggang sa namatay siya. Yun na yung in the year of the Lord. Yun. Okay, okay. Ibang term lang yun. Opo. Same lang yan. Sa ano. Opo, yun. Ayun, thank you po sa... Sorry, sorry, interruption. Hindi, wala po, tama rin yung, ano kasi yung sa AD, baka malito rin po yung iba sa tungkol sa CV. Pero, same lang po siya. Okay. Yun po, same lang po siya. So, ano, more on, ano kasi, pag sa akin na kagaya niyan, iba-iba yung, ano, yung interpretation ng tao. So, yan nakikita po natin dito. Next na is yung sa mga, ano natin, yung Word of God din, kung paano nag-align yung science. So, parang, kagaya po nito sa Isaiah, Isaiah 14:22, He sits enthroned above the circle of the earth. So, sa mga, ano po, sa mga flat earthers natin dyan. Pero, meron po kasi yung nainiwala, na flat daw yung earth, hindi sila nainiwala sa ibang size sa kagaya sa gravity, which is ibang topic naman po yun. So dito po sa atin, nakikita po natin sa Bible na ang sabi, He sits enthroned above the circle of the earth. So, circle, not flat of the earth, di ba? Sabi. So, ayan, sa scientific correlation po natin, ancient cultures believe the earth was flat. Yun yung, kung natandaan po natin yung sa kung paano sila maglakbay dati. Pag tinignan niyo po kasi yung horizon, di ba? Ang nakaalam ng mga tao is, pag nakapunta na yung dulo, mahuhulog tayo. Pero, nakalimutan ko sino na ngayon na. Hindi ko matanda kasi Magellan o si Marco Polo, okay. Naikot niya lang yung Earth, bumalik din siya sa kung saan siya nagsimula. So, yun. Magandang punto rin po na circle po talaga yung Earth, hindi siya flat kasi ang theory nila, mahuhulog ka kaya nalilimitahan din yung ng mga tao dati. So ngayon, yun, one of the proofs. Tapos, next slide po, itong natin. So, confirmed by astronomy and photos yan. Confirmed by astronomy and photos from space. So, ito, sample po ito, di ba? Yan, ano po yan? Hindi po yan Mars, hindi po yan, Neptune, totoo po yan na, yan yung picture ng Earth. Tapos yan. Pero hindi yan latest, yan yung bagyo. Kasi kung nakikita nyo sa picture, yan yung bagyo, yan yung itsura ng bagyo sa outer space. Diba yung mga puting ulap na parang naigib po yung. So, okay, next po tayo. Meron din tayo dito sa tungkol sa water cycle naman. So, Ecclesiastes 1:7. All rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place where rivers go, then they return again. So, meron din po tayo. So, lahat po ito, dalawang verse siya, pero mas mapa po yung sa job na konti. He draws up the drops of water which distill as rain to the streams. The clouds pour down their moisture. So, sa scientific correlation po, itong verse po na to is, in-describe niya yung hydrologic cycle. So, yan na, meron po tayong, next slide po, meron po tayo dyan, yan, yung sa water cycle po. Merong evaporation, yung kung paano umakit yung water vapor sa langit. So, sa collection, then sa condensation, kung pagpagsak na ng diba? So, bago pa ma-discover ng science sa water cycle, nakasulat na po siya sa Bible through sa verse ng Ecclesiastes 1:7 tsaka yung sa Job 36:27 to 28. Kaya, next slide po. So, stars beyond number. So, sa Jeremiah 33:22, as the host of heaven cannot be numbered. So,
scientific correlation niya, ancient astronomers could only count a few thousand stars. Eh, kasi po, pag dito po sa atin, di ba, pag titignan mo lang naked eye sa langit, hindi po talaga visible lahat ng star. Pero, sa kagaya po niyan, mga modern telescope, sobrang high-tech na po ngayon ng mga telescope natin. So, reveal billions of galaxy. So, confirming the Bible's claim. So, next slide po, makikita natin dyan yung ganyan karami. As in, pinong-pino parang buhangin yung sa mga ng bituin. Pero dito sa atin, mangilan-ngilan na lang po yung makikita. So, next slide po. So, ito naman po, human origin and dust. So, Genesis 2:7. Then the Lord God formed a man from dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So ito, palagi pong natin. Tsaka, kahit tayo po sa mga pag-araw po ng mga patay, di ba? Pag nakikita natin yung pag mga kinikiramig, di ba? Nakikita naman natin talaga na pag naubos talaga yung pag na-cremate yung tao is naging apo talaga siya, parang alikabok na lang, diba? So, yan, more technical side ng science, diba? The elements found in the human body, so may oxygen, carbon, nitrogen, are the same found in earth soil. So, supported by biochemistry and elemental analysis. So, next slide po. Sobrang bilis po yun. Pero dito po mas go-going deeper na tayo. Bali parang ng mga previous slide, ini-strengthen lang natin yung point na ang science ang sumusunod sa Bible, na hindi yung Bible ang kailangan ng proof galing sa science. So, dito po sa Ezekiel 4:9, so, take wheat and barley, beans and lentils, millet and spelt. Put them in a storage jar and use them to make bread for yourself. So, dito po sa yung type po kasi nito kay Ezekiel, parang may parating pong famine. So, ginahit siya ng Lord dito kung ano dapat niyang kainin sa pang-araw-araw na makasurvive siya, no? So, ayan, yung provide ng recipe na binigyan ni Lord, balanced nutrients, grains, tapos legumes, so provides protein. Ito, saan po ba natin nakuha yung protein? Di ba kung iisipin nyo is sa karne yan, pero walang binanggit na karne dun sa, pero mayroong protein din yung, madalas, hindi pala palagi, pero madalas na pinita natin yung protein sa mga meat o sa isda. Pero dun sa recipe na binanggit ni Lord, meron na siya agad, kumpleto kumpletos recados. So, ito, nakaka-bless po talaga ito siya kasi dahil mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Lord, no? Hindi lang po scientist ang Lord natin, kundi chef din po siya, diba? Tinuruan niya si Ezekiel magluto. So, alam ng Lord kung ano yung pagkain na dapat kainin ni Ezekiel para makasurvive. So, siyempre, paano nalaman ng Lord? Another proof din na, kasi siyempre, ang Lord ang gumawa sa atin, which is kagaya rin kanina sa verse sa Genesis, di ba? So, siya nag-design sa atin, kaya alam na alam ng Lord kung ano yung kailangan natin sa lahat ng bagay. So, hindi lang sa physical to, kundi sa spiritual, with His right timing. So, next slide po. So, if people know about vitamins then, so, no concept of vitamins and nutrients, ito pa may nakita ko kasi akong research na nabibili po sila nung sa verse, porque yung mga scientists nabibili sila sa verse na yun, nung pinigay na recipe ng Lord. Kasi, kung parang gawang tao lang daw ang Bible, kung gawang tao lang daw yung Bible, paano nalaman ng mga tao nun yung tungkol doon sa mga vitamins na kayang bumuhay doon kay Ezekiel, di ba? Kasi pagkulang ka ng protein, kagaya doon sa pinanggit na, manghihina ka rin eh. Kaya dapat
kumpleto lahat. So, tinitignan nila doon na yan, wala pang concept ng Dotre sa time nila Ezekiel, pero alam na alam ng Lord, binigay niya na agad. Hanggang ngayon, mga pakinabangan pa nga yun eh. Kasi, andun na eh, alam naman ng Lord kung anong para sa atin talaga, di ba? So, ancient knowledge based on observation and survival. Ito po yung yung mga, meron nga sigurado sa mga ninuno natin na dahil hindi, wala kasi silang alam sa ng science is kaya nalalaman, kaya alam na ng mga tao ngayon kung may mga nakakalaso ng pagkain dahil sa sa ginagawa ng mga ninuno natin na based on observation and survival. So, tikim-tikim, pag nalaso, wala na, gano'n. Ngayon, naiwasan na po yun dahil dyan sa discovery ng science. So, nakakatulong din po sa atin, pero yan, inaalaw lang po ng Lord ng lahat ng yan na mangyari. So, God's recipe was divinely wise. So, modern science confirmed its nutritional balance. And yan po yung sasabi ko kanina doon sa research na. So, talagang inalam din ng mga scientists kung ano yung mga specific na nutrients and vitamins na makikita doon sa recipe na binigay ng Lord. No? So, next slide po. So, dito po, the Bible was ahead of its time in health, hygiene, and nutrition. So, science confirms many biblical truths. Yes, ito po. Dito po mga kapatid, nakita natin na merong mga events, so, bagay sa Bible na kayang i-explain ng science. So, ito lang po ba ang dapat natin paniwalaan? So, paano yung mga bagay na hindi kayang i-explain ng science, di ba? Hindi ba natin dapat ito paniwalaan? So, kaya bago po tayo magbasa ng Bible, humingi po tayo ng gabay sa Lord na bigyan po tayo ng wisdom para imbis na mag-focus tayo kung papanipaniwala ba yung mga binabasa natin o pag-aralan natin ay mabigyan tayo ng Lord ng leksyon. So mag-focus na lang tayo sa leksyon na magagamit natin sa pang-araw-araw at makita ng mga kapatid natin sa pananampalataya na buhay ng Panginoon sa pamamagitan po natin. So, dito po God uses nature as His tool with purpose and timing. So ito, totoo, alas araw-araw po nakikita natin ito na nasa Lord talaga ang perfect timing. So hindi natin maintindihan kung bakit kagaya niyan. Kailangan pa natin gumawa ng word na science, di ba, para maintindihan natin yung mga bagay. Pero huwag po natin kalimutan na hinahayaan po tayo ng Lord na madiscover ang mga bagay-bagay hanggang sa kalititan ng mga atom. So, part din po ng science. So, kaya po tayo naalaw ng Lord para ma-appreciate natin yung mga gawa niya. Kung gaano kadetalyado, kung gaano pinag-isipan, at kung gaano kaganda, syempre. Hindi po para magdalawang isip hindi po para magdalawang isip tayo sa existence niya o para di paniwala yung mga salita niya dahil di lahat ng nakasulat kayo sa Bible kaya kaya patunayan ng current science natin, di ba? So, yun yung mga verse na binanggit ko po kanina, hindi po kaya patunayan ng science hanggang sa kaya na siya patunayan ng science. So, yung pinapakita lang po nito, yung authority, sovereignty ng Lord sa lahat ng bagay. So, ang infinite wisdom na meron kasi ang Lord na hindi talaga maabot ng ating mga tao may mga tagasunod niya. So, by your understanding, maaaring din natin maintindihan sa ngayon ang mga kukonek sa ang mga bagay, tapos ang kukonek lang sa atin sa Lord ay ang ating unshakable and undying faith. Hindi natin kailangan paliwanag sa lahat. Ang kailangan natin ay faith and trust sa ating Panginoong Jesus, siyempre. So, last slide po. Ito, last slide natin.
John 20:29. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So, ito, para sa akin po, matindi po itong verse na to kasi ultimo, isang apostol, no? Si Thomas po kasi ang kausap ng Lord dito. So, isa sa mga apostol niya, di ba, si Thomas, may chance, ultimo apostol, may chance na di maniwala sa mga salita ng Lord itong ano na to. Kasi binigyan ng news si Thomas dito na recent nag-rise na si Jesus from the grave. Pero sinabi niya, hindi ako maniwala hanggat di ko nakikita si Jesus. So yun yung sagot sa kanya ng Lord dito, itong John 20:29. So, it's not, normal lang yun. So, naka-built-in po talaga sa ating mga tao yung doubt, mga curiosity, di ba? Part po talaga natin yan. So, pero kagaya ni Thomas, marami sa atin na yan, makakita mo na ng ebidensya pag maniwala. Pero dito sa verse po na ito, sa Panginoong Jesus mismo nanggaling yan. Then, Jesus told him, di ba? So, nanggaling ng blessed are those who have not seen yet have believed, di ba? So, parang sinasabi ng Lord, kailangan pa ba makita muna? Or kailangan pa ng patuloy o pamaniwala, di ba? Pinagpala daw ang mga hindi pa nakakita o mga di nangihingi ng ebidensya, pero agad-agad ay iniwala sa Panginoong Isus. So, huwag din po sana tayo malito, no, na ipinapakita lang rin po sa mga verse at pag-aaral na ito na ultimo science, akala ng iba ay sumasalungat sa turo ng Bible. Kung mas magiging malawak lang po at malalim ang pag-view o pag-intindi, pag-tingin natin sa mga pag-aralan natin sa mga bagay, sa Lord pa rin ang balik natin. Kasi pag na-prove po ng science, pag tinignan mo sa Bible, ay nakasulat na pala ito sa Bible. No? So, sa Lord pa rin ang balik natin. Pinapakita rin na konektado ang lahat ng nakapaligid sa atin sa Lord. So, huwag po natin kalimutan na totoo, kayang suportahan ng science, ang faith o Word of God. Pero hindi po kailangan ng Word of God ng support dahil kagaya po ng sa first slide natin, existing na ang Word of God bago pa umandar yung word na science, di ba? So, parang pinagtibay ng science, pero kahit di natin matuklasan yung science, so sakaling walang science ngayon, totoo pa rin siya kasi yun talaga the Lord is just and fair and wisdom niya. So, hindi talaga natin maaabot kagaya niya. Hindi natin maaabot ang wisdom ng Lord until hayaan niya tayo. So, dagdag ko rin po na mananatiling Diyos ang ating Panginoong Hesus at mananatili siyang buhay hanggang sa mawala po tayong lahat. So, yun lang po, purihin po natin ang Diyos. Actually, napaka-interesting po ng ating ng senior sa atin Lucky. Of course po, tunay po na ang Biblia po, kung titingnan mo, babasahin mo, talagang may makakakita ka ng similarity sa science. Kasi, sino ba yung gumawa ng science? Ito ang ating Panginoon. Diyos na lumikha sa atin. At marami pong mga tao, kahit hindi lamang dito sa ating generation, maging yung mga naunang mga tao po, so nagsasaliksik sila. Kung paano nila mapapatunayan, totoo ang Biblia. Maraming recently lang, napanood ko sa Discovery, na nakakita sila sa Turkey, sa Mount Ararat,
kung saan doon sinabi ng Bible na doon nila pinark. Nag-park yung daong, yung Noah's Ark, di ba? At nakakita sila, this recently, siguro last year, nakakita sila ng korte. Sa mismong bundok, bundok kalala, korte talaga ng pati yung measurement, kung ilan yung haba. Yung mga naka-discover na, talagang para sa kanila, yun na yung dito na talaga nag-park yung Noah's Ark. At meron din mga research na, di ba noon, lumubog yung Earth, di ba? Kung yung Mount Everest, ang sabi ko nga minsan, yun ang pinakamataas na peak. Hanggang doon yung tubig. Talagang ginawa ng Diyos, pinaitulot ng Diyos na walang anumang bagay na mabubuhay. Kaya nga ba, yung highest peak, nandun yung tubig. Kahit yung mga plants, walang nabuhay. So, recently, mayroong research na bakit? Di ba yung mga fossils ng mga fish, ng mga yung mga buto-buto nila, nakadikit-dikit. Di ba, kung titignan mo yung mga lumang, yung mga ilog, di ba mayroong mga nakadikit dyan na mga fossils ng isda? Sa ano yun, ha? Normal lang yun, kung makakakita ka sa ibaba. Pero nakakita sila sa tuktok ng bundok ng Ararat na mayroong mga fossils ng isda doon. Paano mapupunta din yung mga buto-buto ng isda? Dapat nakadikit yun sa baba. Nasa taas ng bundok. Yun lang, pwede na patunayan na totoong pinalubog ng Diyos ang mundo. Yun lang. Pero marami pong studies, pero isa lang masasabi ko dito. Di ba nagsasagasit sila to prove that God is there? Pero sa atin, hindi ko katingin ito, hindi na kailangan eh. Ang sinasabi sa Hebrews 11:1, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sabi sa Tagalog, ang pananampalataya ay pagtitiwala. Di ba makakita ng proof na nagtutuo ang Diyos? Kasi sabi dito, para dapat may faith tayo. Para dapat ang ating Panginoon na siya mismo ang author ng ating faith na sinasabi sa Bible, na sinasabi dito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Pati yung mga hindi pa nag-exist, alam natin at naniniwala tayo, ito ay mangyayari dahil nasa salita ng Diyos. At sabi dito, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, why do we have to search? Bakit pa tayo magsisearch ng mga ganun, ng mga proof na yung mga pangyayari sa Bible? Yung iba nga, nagpupunta pa ng Israel para lang makita kung itoong dito nga ba talaga na ipinanlak si David, lahat, etc., etc. But for us Christians, hindi kailangan. Kapag naniwala tayo sa Diyos, maniniwala tayo 100%, hindi na kailangan ng proof. Diba? Kung minsan, illogical yung mabuhay sa mundo. Pero illogical yung mga sinasabi ng Biblia sa buhay natin. Pero hindi na kailangan saliksikin pa kung bakit ito, kung ang nagpapatunay na ang Diyos ay totoo. Kahit Diyos, yun lamang ikaw na buhay ka. Kung walang Diyos, mabubuhay na tayo. Yung mga, ito na ha, I will make it short. Yung mga laman natin dito, yung mga internal organs natin, automatic yan. 24 hours. Walang battery yan. Walang remote control yan. Natutulog ka. Nagtatrabaho yung mga yan. Kung walang Diyos, magagawa ng katawan mo yan, mamamatay tayo in just 1 second kung walang Diyos. Automatic po yan yung dugo natin. Umiikot yan 24 hours a day. Just imagine that. Magagawa ba ng isang tao yan? Magagawa ba kung walang Diyos? Makakapagpatuloy pa ba tayo mabuhay? Hindi po yung universe. Hindi na tayo tayo. Kung walang Diyos, magkakaroon ba tayo ng ganun ka?
masyado pong malawak ito. Dahil sa Diyos, kaya meron ang lahat ng ito. Hindi na natin kailangan ito. Yun lang nagbago tayo. Ito ang Diyos. Kasi kung ang Diyos, hindi tayo magbabago eh. Yun lang nagbago, hindi natin sa verdad. Yun lang proof na yun. Mayroon ang Diyos eh. Kasi ako gusto, hindi mababago sa iyo. Hindi ako po, praise the Lord. That's Israel. Okay, ikaw lang bakit ang tatay. Pero share ko lang. Ano ba? Sayang hindi ko. Share ko lang ito. Tulay. Tulay ng panahon natin at tulay ng Biblia. Si Sayang hindi ko isa siyang curiosity lang. Pero kung pupunta tayo yun, doon lang tayo. Ano ba yung magiging tulay natin sa panahon ng Biblia? Ito sila. Mga konsepto, kahulugan ng salita, layunin at plano ng mayagka, historical, yan, nakalalagyan ng sumula at ng sinulatan, kabuuan, at pagkakaisa ng tulong ng Biblia. So, more on Biblia. Okay. Sa pagdadala ng kahulugan ng salita ng panahon, ng ating panahon. Pagdadala ng kahulugan sa ating panahon. Panahon ng pagbabalik natin at panahon ng pag-uwi natin. So, sa papaanong paraan. Sa panahon natin kasi, meron siya parang bangit. Meron siyang gap. Ito yung panahon natin at panahon ng Biblia. So, kapag panahon natin sinasabi, sa pamamagitan ng paglalapat ng mga tuntunin sa pagpapaliwanag. Kasi pag nasa panahon natin, marami tayong curiosity, marami tayong pinagdadaanan, marami tayong pagsubok, marami tayong katanungan sa ating iniisip. So yung gap na yun, yun yung pala yun. Kailangan natin makatawid. At praise God, binigay si Pastor Dan para makatawid tayo, para makaalam tayo sa Biblia. Okay. Okay. Nasa Biblia na tayo sa ating kawiran ng Biblia, sa tulay na naman ng pagbabalik. Tingnan natin. Sa pamamagitan ng pag-ugnay o paghahambing ng mga katotohanan sa ating panahon. Okay, babalik na tayo. Panahon ng Biblia. Nanggaling na tayo. Kahit alam, ang bitbit natin sa gap na yun, Biblia. Okay. Sa panahon natin, pwede na natin i-translate o i-hambing ang mga laman ng Biblia sa mga buhay natin. Pwede na natin i-interpret ang mga buhay na nangyayari sa atin through the Bible kasi meron na tayong panahon. So, hindi na tayo maliligaw. Hindi na tayo mahulog dun sa gap ng Panginoon. Ayan, okay. Ang bahagi ng Diyos at ng tao sa pagkasulat ng Biblia. Okay, ganito. Ang Diyos. Ang Diyos ang mayakda. Amen. Ang pagpili ng salita ang kabuuan ng talakla. Ang Diyos lamang. Saan? Sa pamamagitan ng Biblia. Okay. Sa tao, di ba kayo sa tao? Isang personalidad, wika, karanasan, expression. Yung sinasabi natin. Lord, Biblia, tao. I-interpret niya ang karanasan natin through the Bible. Pabibigyan tayo ng wisdom sa mga bawat sitwasyon natin, interpretation natin. At ito ang basihan ng otoridad. Tulad dito atin na natin. Maling basihan ng otoridad at tamang basihan ng otoridad. Okay. Diyos. Ano siya? Diamond. Hindi siya diamond. Parang. Okay. Diyos. Karunungan ng tao. Siyensya. Tao sa ilalim. Salitang sabi-sabi lamang. At yung gitna, ang iglesia. Imagine, kung yung mundo kanina, circle, ito is para siyang diamond. Ang dami mong nagdadaanan ng Diyos. Diyos, scientifico, karunungan ng tao. Ilang ba na yan? Ilang na yan. Okay, pagpunta sa tao. Pagpunta sa tao, iba-ibang salit-salit salita siya. Iba't-ibang salita ng wika. Iba't-iba na yung interpretasyon nila bago mapunta sa iglesia. Ayun yung mali basihan. Ano yung tamang basihan? Tatlo lamang. Diyos, Biblia, tao.
hiningan, sabi nga kanina, hiningan ng, hinipan ng Diyos ang salita. Hiningan, breath, okay. Hiningan ng Diyos ang tao. Means, hininet niyo yung tao through the salita. Doon hindi ma-interpret ng mga tao ang salita ng Panginoon, hindi lang sa tao. Ang tao ang nagsalita at nag-interpret sa laman ng Biblia. Yun lang. At i-focus lang natin more on Bible. Sabi ka, bakit tayo naniniwala dito? Kasi may faith na tayo. May tiwala tayo sa Panginoong Jesus. Bakit tayo panatag kapag Bible flow? Diba? Pag yung mga literal, pag yung mga sa buhay natin ng mga pagsubok natin, bakit tayo nakapayapaan? Diba? Kasi buhay si Lord. Praise God. Kasi puno-puno tayo ng kaalaman kay Lord. Puno-puno tayo ng salita ni Lord. Kasi makapangyarihan yung salita ni Lord. At tumitimo sa puso natin. At buhay si Lord. Mapang hanggang ngayon. At totoo nga, pinag-pray natin mga nasalanta. Naway matagpuan din, katagpuan din sila ni Lord kung gaano yung nararamdaman natin kasiyahan. Pero may nakikita tayo, diba, nagsisaya sila, ganyan, nagtitiktok pa sila sa mga lubog. Pero kasiyahan nila is pang video lang. Pero yung kasiyahan na nararamdaman natin galak sa puso natin kasi nandito si Lord, naway katagpuan din sila ni Lord. Yung pag-ganun-ganun na ginagawa nila. Yung pinakamasarap at number 1. Praise the Lord po. Naiksi lang po, siguro gusto ko lang i-share yung mga takeaways ko habang discuss with Brother Lano. Salamat sa research, no? Salamat sa, para tayo nag-aaral ulit, no? Para tayo nag-refresh dun sa pinag-aaral natin dati sa school. So, yun. So, daming natalakay kanina, no? Yung tungkol sa science. Tungkol sa mga discover ng mga tao para lang ma-prove yung existence ni Christ. Ma-prove yung kung anong nasa Bible. Yung mga archaeologists, kung anong dinidiscover nila every year. Kung ano na-mention nga example kanina, yung Noah's Ark, ganyan. Even yung mga kung saan pinako si Jesus, di ba? Parang makikita natin sa mga research yan, yung missing cross, yung Holy Grail, ganyan. No? So, ang dami-dami natin nakikita ganyan. Pero, siguro ano lang yun, no? It all boils down to belief. No? Paniniwala. Tayo, sabi nga doon sa John 2:20, di ba? 20:29, blessed are those who haven't sinned yet they believe. So, meaning, blessed pa rin na tayo. Wala tayong ebidensya eh. Di man natin nakasama si Kristo, but we believe in Him as our God. Eh, yung mga tao dati, mantakin niya, meron pa mga hindi naniniwala sa Kanya. Kasama na nga nila siya. So, that's why we're blessed. Kasi hindi natin kailangang makita para maniwala. Diba? Sabi ng mundo, to see is to believe. But us Christians, we walk by faith and not by sight. Kung ano yung pananampalataya natin, yun ang paniniwala natin, hindi dahil sa nakikita natin. Diba? Nakakatawa na may mga tao hindi pa naniniwala kung saan yung mismo konsepto nila ng oras, ay AD at saka BC. Ginagamit nila yung before Christ and after that, kagaya yung CE at BC kanina, they were similar, no? Pero even yung mga scientists na napakarunong na hindi naniniwala sa Diyos, they use before Christ, they use after them. Hindi ba? So, paano mga naman hindi maniniwala? Pati history, yun na yung sinasabi ng buhay ng Kristo. Yes. Hindi ba? So, yun, nakaka-bless yung sharing yan sa daming natutunan ko. Thank you. God, I'm gonna block it. Hello po. Magandang gabi sa ating Panginoon. Brother, thank you sa message mo. Very informative, very na-educate kami. Although, basically, ako naituturo ko sa sa academe, pero nakatulong pa rin yung mga natutunan namin ngayon. Sabi nga, when God created the world, kompleto na siya, nandiyan na lahat. Kasama na pati yung mga taong hindi maniniwala kay God. Kasama na yung mga bagay-bagay na sa universe. Everything was created by God. Pero God is a very just and fair God kasi yung mga tao, binigyan niya ng free will.
Kung ayaw mo sumunod, bahala ka, di ba? Libre tayo. Meron tayong sarili nating choice. Isa dito yung mga philosophers na nabuhay. Iba nga, before Christ nandiyan yung mga philosophers natin. Sila Plato, Aristotle, Socrates, ayan. Pero ang mga tao ito, matalino sila. Pero naniniwala pa rin sila dun sa moral aspect ng buhay ng tao. Ibig sabihin, alam pa rin nila yung goodness, no? Yung other side, yung buhay ng tao na dapat mamuhay ka lang marangal. Ibig sabihin, nakasunod pa rin sa Biblia yan. Diba? Although they do not really believe in the Bible. Kasi meron silang sariling pinatayuan na o pinapanindigan na prinsipyo. Pero alam niyo ba, meron isang philosopher. Kung kilala niyo si Charles Darwin, ito yung pinakasikat na ang kanyang teorya is man came from the ape. Ang tao, nagmula tayo sa unggoy. Ito ang theory, ang evolution theory ni Charles Darwin. Pero alam niyo ba, kahit na philosopher siya, when he died in April of 1882, namatay siya at the age of 73. Isa lang ang binanggit niya, no? Binanggit niya yung I am the least afraid to die. Isa yun. Sinabi niya sa asawa niya. Pangalawa, ang sabi niya, I wish I had not expressed my theory of evolution. Bakit? Kasi kahit na yung kanyang paniniwala, medyo hindi pa rin ganun katindi. Sa Christian life, sa Panginoon, pero nakakapag-attend na siya ng mga church. Hindi naman siya atheist. Pero yung kanyang pananaw, sa kanya yun. Pero before he died, na-realize niya na ang tao hindi galing sa unggoy. Kaya binawi niya Sabi niya, I wish I had not expressed my evolution theory. Kasi siya mismo alam niya, ang tao galing sa Diyos. Ibig sabihin, tayo, nilalang tayo ni God, hinayaan tayo mag-explore, pero still God is in control. Kasi pinapakita ni God sa atin na ako pa rin yan, ako yan. Hindi niyo ako pwedeng lampasan. Kaya, good for Charles Darwin, bago siya namatay, na-realize niya yun. Sana marami pang tao na bago sila mamatay, na-realize nila na meron Diyos na dapat nilang paniwalaan. Kahit hindi pa nila nakikita, sana maniwala na sila. Thank you sa message. Marami na ako kasi nasabi na magandang punto na tsaka nakakaganda din po dun sa mga sinabi ni Brother Lucky kanina. Siguro may sa akin na lang, expound ko na lang yung sa isang slide kanina, yung God uses science or nature as His tool in His perfect timing. Ganyan. Di ba, sabi nga po natin, merong law of nature, which is, sigat din naman yun sigat din naman yung nature. Example lang po nun yung climate change. Yan. Yung bagyo, hindi naman yun, yung mga malalakas na bagyo ngayon, hindi naman yung ganyan dati. Pumapasok pa nga kami kay signal number 3. Ngayon, hindi ka lang talaga yung baha, hindi rin naman yung ganyan dati. Yun po siguro yung law of nature dahil hindi naman talaga kinreate ni God yung mundo originally para maging gano'n. But dahil sa mga pinabago ng tao sa mundo, kaya nangyayari yung isa yung mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganito sa kanila. Pinapahintulutan yun ni Lord dahil nga just siya. And yun yung yun nga, sabi nga di ba kanina, yun yung ginamit niyang tool para magbigay ng babala sa atin, ng lesson sa atin na ipaalala sa atin na ginawa ni God si Adan o tayong mga tao para maging steward ng creation niya, hindi para sila. Ayun. May bagong picture yan.
Malepit yan kasi. Yung sa akin lang po, Dadagdag lang po siguro ano. Kasi, yung sabi nga po nila, curiosity kills, no? Minsan, the more you're curious sa mga bagay-bagay natin, minsan mas doon na tumatagilid. The more you research, the more na, minsan nga, nasa kaligyan na ako nag-research sa yung mga mali pala, no? And then, ayun nga, no? Yung mga, minsan kasi yung mga research na ganyan, or mga scientists, nandito tayo sa mundo, you know? Yung mga scientists, they are just only human. Tao lang sila, yung being ng mga natin. Minsan kasi, nagiging deceiver. Yung deceiver na tawag, minsan yung mga tao na lalo wala, hindi pa Christian, yung mga tao na hindi pa nakakilala si God, ginagamit na ang kalaban yung mga yan para mapaniwala yung mga tao. So, as Christian tayo, alam naman natin, may faith na tayo kay God, naniniwala tayo sa Kanya. Pero dahil yung mga to, yung mga scientists na ito, some people kasi they are thinking highly of themselves. They are very entitled to gawin yung gusto nila or contradict. This is very sensitive topic kasi, di ba? Contradicting kasi yung science tapos sa Bible. Kapag hindi talaga naniniwala yung some of the scientists sa Bible. Pero yung sasabihin ko lang po is, kung hindi po totoo yung mga nakasulat sa Bible, why we are here? Bakit nasa church tayo? Even nasa hindi naman po natin alam bakit tayo napunta dito sa church, di ba? Doon pa lang sa nandito tayo, kilala natin si God. Yun na po yung sagutin. Kumbaga, that is the sole evidence na totoo si God. Buhay siya sa atin. Kasi, even if sobrang dami na nangyayari, why scientists can explain ng mga nangyayari? Kunwari, for example, bakit hindi nila ma-explain na bakit nangyayari yung mga climate change na bakit nalilate sila, di ba? Hindi naman nila agad-agad makikita yung mga ganyan, ng mga weather or pwedeng mangyari sa atin. Oo, meron na ngayon, may mga high-tech na. Pero God, alam nila, una pa lang. Kung bagay yung mga scientists at tao ngayon, alam nila ngayon na, pero si God, alam niya, way back pa lang, alam nila kung ano mangyayari sa atin ngayon. Kung baga, agad nga na sinabi ng lahat na, inahayaan lang ni God, pinapahintulutan niya kasi matigas ulo ng mga tao. Kung baga, naghahanap sila lagi ng papaniwalaan nila. Pero hindi nila alam na ni God yung nangyayari. Kung baga, tinatawanan na lang tayo ni God. And I know na yung mga tao na ito na sumasalungan, alam ko na anak sila ni God, mahal sila ni God, hahanapin nila, di ba? Hahanapin pa rin ni God yung mga anak niya. And alam ko, darating yung araw na pag malapit na dumating si God, lahat ng tao na ito maniniwala na sa kanya kasi buhay si God. Yes, so, ayun lang po na, ito lang po yung tanong ko, no? So, why we're here? Because of God. Because God is alive. Yun lang po.